Sasabayan niyo po ako ng pagbasa bilang po ating metal sa ating mensahes po sa umaga po. So, Psalm 119, 153 to 160. Look on my affliction and deliver me, for I do not forget your law. Plead my cause and redeem me. Give me life according to your promise. Salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. Great is your mercy, O Lord. Give me life according to your rules. Many are my persecutors and my adversaries, but I do not swerve from your testimonies. I look at the faithless with disgust because they do not keep your commands. Consider how I love your precepts. Give me life according to your steadfast love. The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Okay, so good morning po sa ating lahat. So, ah salamat po at handa rin tayo mag-adjust dun sa senaryo. Isa lang po ay isang patunay na walang pwedeng humadlang sa atin para ah, ipagpatuloy ang ating worship service. And I really, really praise God for your diligence as well. So, papatuloy po tayo sa pag-aaral po ng this is actually the third to the last of the alphabets, the Hebrew alphabets. And at the same time, yung pagtatapos po natin ng Psalms 119. So, last Sunday, we've talked about prayer. So this time we will be talking naman po about mercy. So the 20th alphabet is the alphabet of Resh. Okay, so Resh. So pinopronounce po siya na medyo may konting roll yung R. So kung paano natin siya binibigkas, ganun po yung ano niya, ganun po yung ano niya, pagbigkas po niya. Now, ang ating pong theme this Sunday is actually the way of mercy. Okay. So, ang daan at paraan ng awa or habag. So, ano po bang kinalaman nung Resh regarding dun sa habag? Now, pag-aaralan po natin again, sa mga pag-aaral po natin, yung Hebrew alphabet was designed into such a way that na magamit siya doon sa language na useful sa declare tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos. So, yung mga alphabet po na yon, again, meron siyang order, meron po siyang representation other than the characters itself na may representation ng meaning or values. At the same time, it goes back again to the reflection kung sino si God. At yung pagsasaayos po niya, yung pagsusulat po niya, again, ang purpose po nun is in such a way that it will be the language will be in that context will be transferable from one generation to another. Kasi hindi lang nila matatandaan yung letra. Unlike the Roman alphabet, yung mga letters, they stand alone. Wala silang direct meaning. So, i-emphasize ko po ulit sa pag-emphasize din namin for the past few weeks, for few months na lahat po ng character na to nagre-represent ng values. Nagre-represent ng character ni God. So, at yung kung ano yung relationship meron tayo sa kanya. So, yung Resh naman po symbolizes leadership, primacy. Primacy ibig po sabihin yung ano yung nangunguna, ano yung importante. At the same time, honor. No? But also, resh also is used or resembles na meaning ay poor o dukha.
But it also relates to the idea ng Rosh, ibig sabihin chief or leader, gano'n. So, mamaya ay susubukan po nating i-connect yung ano yung kinalaman ng mercy, humility, and leader dun sa buong buong passage na pinag-aaralan po natin. Now, dun sa letter na Resh, ito rin po, it teaches that a person can be poor in spirit or humble yet can be exalted by God in His sight. So, ibig sabihin, nandun po yung idea ng mercy, yung awa ng Diyos, dumarating po yun dun sa idea ng humility. Pero, sino yung magdi-declare sa isang tao na siya ay humble para mabigyan siya ng awa? So, kailangan mo ng isang mag-judge o isang leader na magdi-declare sa iyo na ikaw ay isang humble para magpakita ng mercy sa iyo. So, ibig sabihin merong shared action or dual action yung salitang resh or yung salitang mercy and humility and leadership dun sa character po na ito. So, Resh is often linked to repentance, Teshuvah, as the head can turn or bow, symbolizing returning to God. Ibig sabihin, yung ano po kasi nito, yung character po nito, 'di ba last week ang yung cough, yung symbol po niya ay parang ulo ng tao daw. Ito rin naman parang ganon, ulo ng tao na magbabaw. Yun yung kanilang ano. Pero kung titingnan nga natin, talaga, ganun nakikita ng mga Hebrew yung pagsulat ng character. Isang ulo na magbabaw na symbolize ng repentance. Now, yung ano niya, yung gematria niya is 200, ang ibig sabihin magnitude. Last week is yung 100 completeness. So yung 200 daw is above 100. Again, ang purpose nito is to represent ideas, to represent values. Now, yung pictograph niya nga again, sabi rito, the side of the human head who attempts to bow. Now, sa pag-aaral po natin ng, again, yung character po na ito, again, may kinalaman sa mercy. Now, I would admit na sa sa journey ko bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, I would say na lahat naman tayo dumaan siguro dun sa stage na merong katotohanan sa Diyos na medyo mahirap tanggapin para sa atin, di ba? Like for example, yung katotohanan na siya ang ultimate judge. Para sa iba, hindi pwede maging ultimate judge si God kasi God is a God of love. Parang gano'n, di ba? Um, Ganon din po yung idea ng mercy sa akin. And I would admit na kahit ngayon, there are times na napapaisip ako na how can a God who created everything, who is the ultimate judge of everything, na siya din yung ultimate standard of objective morality. Ibig sabihin ng objective morality, isang bagay na totoo sa ating lahat. Objective truth, yon. So, na siya yung may karapatang magbigay at magtanggal ng buhay. Pero at the same time, merciful din siya. So parang para sa medyo mahirap pa ipaliwanag pero ang para sa akin kasi parang um, ang hirap i-reconcile nung idea ng merciful pero uh, just, di ba? So kasi ang Diyos kailangan just din siya, kailangan niya magparusa. Pero kailangan din niya magpakita ng awa kasi character din niya 'yon, yung pagiging merciful. In my limited mind, ang hirap bigyan ng distinction yung mercy and justice ng Panginoon. Kasi doon sa limited mind natin, madalas nagli-lean tayo towards the idea na magbibigay ng comfort sa atin. Aminin man natin hindi, di ba? Katulad sa Amerika, di ba, hating-hati yung church ng ano na tungkol sa issue ng woke culture, di ba? So, may mga nagsasabi na hindi mo pwede silang i-judge kasi God is love, di ba? Pero meron namang grupo na nagsasabi na hindi natin sila pwedeng basta lang mahalin. Kailangan ipakita rin natin yung justice ng Panginoon. Parang ganon. So,
merong dividing line. And I would really admit na bilang tatay, ganun din yung idea ko na kailan ako magpapakita ng disiplina sa mga anak ko, pero kailan din ako kailangang magpakita ng awa, di ba? So, in one way or another, there are dilemma like that. Like for example, yung namamalimos sa kalsada. Paano, kailan ka magbibigay, kailan ka hindi magbibigay. Pag yung taong grasa na nakakalakad pa at mas malaki pa ang katawan sa iyo, parang ayaw mo magbigay, di ba? Pero yung dun sa batang nagbebenta ng sampagita na naka-uniform pa, parang gusto mo bilhin lahat. So, I would admit na there are, it's really, really, I guess siguro ito sa mga bagay tungkol sa pananampalataya. Sa maraming aspeto ng pananampalataya na natin na medyo mahirap ipaliwanag. But I hope this time na makita natin kung paano siya dinedemonstrate ni God. Yung idea ng mercy, humility, at saka yung kanyang headship or leadership. Yung kanyang primacy. Siya yung nangunguna sa lahat. So, sabi sa Bible, siguro naman na aware tayo dun sa story ng prodigal son. Di ba? So, ang dami nating version nito di ba? Kasi sa dami na ng pelikula na ginawa tungkol dito o ginawang tema sa pelikula. Pero paiksi natin, yung short story, merong isang anak na kinuha na yung mana niya bago pa namatay yung tatay niya. Pumunta sa isang malayong lugar, nagkaroon ng taggutom, naubos niya lahat ng kanyang minana kasi winaldas niya. Tapos hanggang sa dun siya nagpunto na siya ay naglilinis ng baboyan, tapos nakikikain siya dun sa kinakain ng baboy. Tapos yun nga, nakaramdam siya ng gutom. Tapos ang sabi niya, I will arise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against you, against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as your hired servants. Kasi ang sabi niya, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants? Sabi ng tatay ko, daming mga nagsisilbi. Pero sila, may enough silang kinakain. Ako, mamamatay na ako sa gutom. Sabi, but I will perish here in anger. So sabi niya, sige, pupunta ako sa tatay ko, nakapag-decide na ako. Pupunta ako sa tatay ko, sabihin ko sa tatay ko, tay, nagkasala ako sa iyo, sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Um, Tratuhin mo ako bilang isa sa iyong mga alipin. So, yun pala yung nasa isip niya. Iniisip na niya, nandun na siya, nahihingi siya, mag-humble down siya. You get the idea, yung humility. Mag-humble down siya doon sa tatay niya. Pero nung papalapit na siya, habang malayo pa lang siya, sinalubong na siya ng tatay niya. So, in-embrace siya, hinalikan siya. Tapos sinabi niya sa tatay niya, Father, for I have sinned against you before you and I'm no longer to be called to you. Pero, biglang ginawa nung tatay niya, di ba, yung story na to, pinakuha yung magandang damit, nilagyan siya ng mga singsing. Kasi ano yan sa mga Hudyo, yung singsing, hindi lang simbolo ng wealth. It's a symbol of authority dun sa lupain kung nasaan yung tatay niya. At the same time, nagpakatay, take note para magpakita ng awa sa kanya, kailangan may matay. So, may significance yung, and bring the fattened calf and kill it. And let us eat and celebrate. So, nagigets yung idea na yung pagpapatawad may kasama ng kamatayan. Na kailangan may mamatay para patunayan dun sa anak na ikaw ay tinatanggap ko na pabalik dun sa tatay niya. And you get the illustration. So, nung binigay yung illustration na to, ganun din ito na ang sabi ng Diyos, binigay ko yung anak ko para sa inyo so that we can eat and celebrate. So, and sabi ng tatay, for my son was dead and is alive again. He was lost and he's found. So, isang ito dun sa mga iconic na storya ng mercy or ng awa. So, kung tayo, pagbabasahin natin yung storya,
Marami sa atin titingin dito na storya ito ng pagpatawad, storya ito ng pagtanggap, pero yung the bigger context dito is storya ito ng mercy, ng awa or habag ng Diyos. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, sa kultura nila nung time na yon, eh kinuha mo na yung mana mo, pinaalis na kita, 'di ba? So wala ka ng karapatang bumalik. Pero alam ng tatay yung condition kung bakit umalis yung anak. 'Di ba? So, nagre-rebelde, syempre. So, ganun yan. Pero tinanggap niya pabalik. So, this is a good story of, a good example of mercy. Tapos, mamaya elaborate natin yung, again, yung mercy, humility, and leadership. So, sa Filipino culture, yung mercy or kaawaan or habag is hindi siya emotion lang. May medyo malalim siya na values or virtue para sa ating mga Pilipino. So yung habag, yung katulad ng tatay na hindi mo na iisipin yung consequences, pero kailangan importante makabalik siya sa'yo. So with that, yung immediate na pagpapakita ng malasakit o sacrificial care, yung immediate na pagpapakita na wag muna natin isipin to talaga mag-celebrate tayo, di ba? So kung tutuusin, kinuha na niya yung mana niya. Wala na siyang karapatan sa kung ano man ang pag-aari ng tatay niya. Higit doon sa kinatay na baka, di ba? So, but because of that, there's an understanding, pag-unawa na bakit ginawa yun ng anak niya, di ba? So, kung tutuusin ako, di ba? Parang, maiintindihan mo pa ba yun? Eh, malinaw naman na nagrebelde lang siya. Pero nagpatawad siya. Pero ano yung initial reaction ng anak bago siya bumalik sa tatay niya? Bago pa lang siya lumapit dun sa tatay niya, bago pa lang siya umuwi. He has already respect in his heart. Yung paggalang dun sa authority ng tatay niya. So, nagigets nyo yung pagpapakumbaba, pagpapakita ng paggalang dun sa authority na nagpapakita ng awa sa'yo. So, yung salasalabit na idea na yon, medyo malalim. Kaya nga, I would understand na para sa atin, medyo mahirap yung dividing line ng justice ni God at saka yung kanyang mercy. Kasi kung pagbabasihan lang natin, again, kung justice lang ang pagbabasihan natin, walang ni isa sa atin ang pupunta sa langit. Di ba? Kung yung justice lang ang ng Panginoon. Pero yung mercy nga niya ang nagtatawid doon sa atin. So, again, yung humility and honor medyo ingrained sa atin bilang mga Pilipino, di ba? Yung sa mga mas nakakatanda, sa mga magulang, sa Diyos. Very religious tayo mga Pilipino, di ba? Kaya madaling tanggapin sa atin yung religion. Eh. Kaya maraming kulto dito sa Pilipinas. Di ba? Pansinin ninyo, tayo mga Pilipino, drawn tayo sa mga dictator. Di ba? Drone tayo dun sa isang ultimate image of a leader. Di ba? Parang ganun yung idea natin. Ina-abuse kasi yun eh. Na-abuse kasi yung ganong idea sa ating mga Pilipino. Pero nevertheless, itanong natin, paano natin, kung ganito yung idea ng mercy, medyo mahirap siyang i-identify. Di ba? So, paano natin makikilala yung ang tunay na awa o habag na sinasabi sa salita ng Diyos? Diba? Ano ba yung talagang mercy na sinasabi sa salita ng Diyos? Kasi again, God is just na lahat tayo already sanctioned, declared na dapat papunta sa impyerno. Pero dahil sa kanyang mercy, na bahagi ng kanyang pag-ibig. So you have to understand na yung kanyang pag-ibig may dalawang component, yun yung justice and yung mercy. Pero pinagbubuklod din yun, yung pag-ibig na yun, pinagbubuklod yun ng grasya. Diba? Iba pa rin yung grasya dun sa mercy. Diba? Yung grasya, yung ibinibigay mo doon sa nagkasala despite hindi siya karapat-dapat doon. Kasi may malalim kang awa dahil bunga ng iyong pag-ibig. Pero may consequences pa rin yung mga bagay-bagay. So I hope naintindihan po natin. So unang katotohanan
makikilala natin yung awa na sinasabi dun sa salita ng Diyos. Yung habag na nagmumula sa Diyos, yun yung nag-audyok sa atin to be humble o magpakumbaba. Di ba? Na, na, alam ko may forward ako na ano, yung isang video ng mga stick people na yung mga, merong isang lalaki na inaano niya doon na, "Ay, hindi, ano lang to, tinuturuan ako ng Diyos. Pinapakita. Yung ino-over spiritualize niya yung mga consequences ng mga bagay niya. Tapos meron siyang kapatiran na nagsasabi, hindi, consequences yan ng action mo. So, minsan kasi may punto sa buhay natin na nagpapaka-humble tayo pero ino-over spiritualize natin. Like for example, may nagawa tayong pagkakamali. And because of that mistake, may consequences siya. And because of that consequences, minsan may ilan sa atin ang sasabihin, ay hindi, ginagamit lang ito ng Panginoon para turuan niya ako, ganun ganon. Imbis na dapat yung mercy ng Panginoon dapat would lead us to repentance. Hindi to justify yung paghihirap natin. And we have to understand that many of our suffering is basically cause of our own consequences, di ba? Kaya nga kung yung naiintindihan natin yung awa ng Diyos sa puso natin, isa sa pinaka mabisang paraan para makita o malaman na yung awa na yun is pagkaintindi dun sa awa ng Diyos is we humble ourselves. And this is normally the battle in my the battle in my heart. Kasi para sa akin, kailangan katulad ng isang batas, kailangan merong malinaw na black and white, 'di ba? Parang gano'n. But there are times na yung mercy sometimes gives us like a gray area dun sa pagitan nung what is we believe is right and what is we believe is wrong. So, dun dapat natin naiintindihan na kung naiintindihan natin ang awa ng Diyos, yung awa na sinasabi niya, walang ibang resulta nito maliban doon sa humility. Diba? Naiintindihan mo, sabi nga dun sa Micah 6:8, sabi doon, He has shown you, O man, what is good. Pinakita sa atin ng Diyos kung ano yung mabuti. To do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, napansin niyo yung just, love, and mercy, kalakip nun yung humility. Diba? So, dapat nagte-testify yung bagay na yon sa buhay natin. Kung naiintindihan natin yung awa ng Diyos, dapat nagte-testify yon din sa buhay natin. So, ano ang basihan natin doon? Whoever wants to become great among you must be your servant. Diba? So ibig sabihin, sinasabi lang, paano siya i-testify? We serve others. Diba? Doon naman makikita kung paano tayo nagsisilbi. And I would commend the church na despite we have limited resources, despite that we have limited space, limited people, pero hindi yun limitasyon sa atin to serve one another. Which is an indication of we understand God's mercy. Kasi we are willing to humble ourselves to 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 serve, to sacrifice certain things for other people, di ba? So, kaya nga mga kapatid, pinapaalala sa atin ng awa o ng habag na nasa kamay ng Diyos yung kapangyarihan sa buhay natin. So there's no reason para magdamo tayo sa ibang tao. So wala tayong kayang ipagmalaki dun sa harap niya. That's the first thing. Bakit tayo nagsisilbi sa ibang tao? Bakit tayo we humble ourselves? Kasi wala tayong kayang ipagmalaki sa harap ng Diyos. Diba? So, lahat nasa kamay na niya. Diba? So, sabi nga rito, the measure of man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. So, isa sa mga indicators na naiintindihan natin yung awa ng Diyos is that we serve others.
Diba? Willing tayong ibuhas yung oras natin, yung resources natin, yung knowledge natin, 'di ba? Like for example, for me, there's always this compelling desire para magturo. I don't know why. Siguro nandun na ako sa idea na medyo na-achieve ko ng konti yung level of maturity, ng humility, na naiintindihan ko na for me to be able to fully satisfy myself in understanding God's mercy is kailangan magsilbi ako sa ibang tao. And this is the best way that I know how to do it. So, kaya mga kapatid, wag tayong hihinto no, sa idea po. Ikatlawang katotohanan, yung pagkilala sa habag ng Diyos ay pag-amin sa ating mga sarili ng tunay na kalagayan ng puso natin. So, walang sino man ang magsasabing kinakaawaan siya ng Diyos pero hindi niya inaamin na makasalanan siya. Di ba? So, hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga ang sabi ng psalmist dito sa Psalms 119:154, plead my cause and redeem me. Bakit nagsasabi yung psalmist na redeem me, or 'di ba? Si David, yung assumption that it was David who redact or wrote this, 'di ba? Sabi rito, give me life according to your promise. Nagsusumamo, 'di ba? So ibig sabihin, alam ng psalmist yung tunay na kalagayan ng puso niya, 'di ba? Na ikaw ay isang makasalanan, so yung tunay na awa ng Diyos would put us into the idea na alam mo yung kalagayan ng puso mo. Di ba? Yun nga, plead my cause and redeem me. So walang ibang pwedeng gumawa sa iyo. Again, hindi mo pwedeng maintindihan yung mercy ng Panginoon na hindi mo rin naaamin sa sarili mo na makasalanan ka. Di ba? Hindi pwedeng mag-occupy yung mercy and yung pride dun sa buhay natin. Laging maglalaban yan. Laging maglalaban yan sa buhay natin. Kaya nga sabi sa Psalms 34:6, this poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all of his troubles. So, kung halimbawa marami tayong, alam mo, may sakit tayo, or meron sakit sa pamilya natin, or meron tayong mga challenges sa buhay. So, pag nanalangin ka ba, does it mean na ibibigay lahat yun ng Diyos all at once? Hindi, di ba? Pero yung sinasabi dito ng psalmist na save him out of all of his troubles. Posible rin nandun yung understanding na ibibigay sa iyo ng Diyos yung peace. Na hindi man ngayon yung solution, darating siya. Kung hindi man siya dumating, alam mong merong dahilan ng Diyos. You get the point? Na yung contentment mo na alam mo na dahil makasalanan ka, ito yung kalagayan ng puso mo. Pag tumawag ka sa Panginoon, handa ka rin na tanggapin kung ano yung sagot niya doon sa mga panalangin na yon, sa mga pagsusumamo na yon. Sabi nga doon sa Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit, yung mababang loob, for theirs is the kingdom of heaven. So take note, di ba? Malaking bagay na nakasalalay dun sa awa ng Diyos, yung pag-amin na makasalanan tayo. So yung buhay na walang hanggan, nakakabit yon dun sa awa ng Diyos. Diba? Sabi kaya nga, kailangan nagpapakumbaba tayo. Kailangan nagpapakababa tayo. Diba? So, kailangan natin maintindihan mga kapatid na nahahayag yung habag ng Diyos sa tuwing inaamin natin na tayo'y patay kapag wala sa piling. We are dead without Him. At importante na yun, testified yun sa buhay natin. Na hindi tayo nakikipaglaban sa buhay, na mabuhay dito dahil gusto lang nating mabuhay. Nakikipaglaban tayo kasi we understand our purpose here, di ba? Pero naiintindihan din natin na balang araw uuwi din tayo sa susunod na buhay.
Pero hindi ka hihinto na makipaglaban hanggang nandito. Kasi alam mo na kailangan mong gawin kung ano yung purpose mo sa buhay. Diba? Tinawag kang teacher, maging teacher ka. Tinawag kang maging pastor ka. Tinawag kang maging ehemplo para sa mga anak mo, which is lahat naman tayo. Diba? Gawin mo. Diba? So, dapat nating tandaan na hindi naman tayo naligtas kasi sa mabuting gawa natin. O dahil gwapo tayo or dahil mayaman tayo. Walang pwede mag-claim yun. So, or maganda yung prayer natin. Kaya nga sabi niya Charles Spurgeon, God does not hear us because of our eloquence, but because of our need. Ano ba yung need natin? Need natin yung kaligtasan. Yung kaligtasan mula dun sa kasalanan natin. Yun yung need natin. Dinidinig tayo ng Diyos kasi naiintindihan natin na yun din yung kailangan natin. Nailagay niya sa puso natin, yun yung kailangan natin. Kaya nga mga kapatid, di ba yung may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ang bigat-bigat ng lahat, nakakapagod, nakaka-stress, tapos bubuntong hininga ka. Tapos sasabihin mo, may awa ang Diyos. Parang ang sarap magbuntong hininga tapos sasabihin mo na you pray in your heart na may awa ang Diyos. Kasi sa umpisa pa lang, nasabi mong may awa ang Diyos. Kasi alam mo din, napatay ka pag wala siya. Hmm. So, nasasabi mong may awa ang Diyos sa panalangin mo. Kasi alam mo nakikinig siya. Dahil naiintindihan mo yung awa na gusto niyang ibigay para sa iyo. So, brothers and sisters, importante na araw-araw sa buhay natin, di ba? Um, Imagine natin yung sandaigdigan. Di ba? Sabi nga, merong 12 ingredients sa kalawakan sa mundo na kailangan yung mga bagay na yon nakakalibrate in a certain degrees. Like for example, yung heat, yung oxygen sa hangin, yung mga chemical sa hangin, yung gravity. Lahat ng yon kailangan in its perfect order para mabuhay ang tao dito sa mundo. Para magbunga yung halaman, para magkaroon ng buhay. So kung iisipin mo na fine-tuned, 'di ba? Yung parang parang kang 'di ba yung sa equalizer ng sound. Yung katulad na ako ang hina ko talaga makinig doon and I fascinated doon sa nagagawa nila Pastor Mo na nababalance nila yung mga sound. Yung tono, 'di ba? Yung tono sa gitara. And it's the same thing sa kalawakan natin, sa mundo natin. It's there's a million parang yung chances of yung isang ingredient doon na hindi magbalanse, mamamatay ang lahat ng buhay sa mundong ito. So, kahit anong gawin ng tao na humanap ng buhay sa ibang planeta, wala pa tayo mahanap. And I doubt if we will find one. So, pagpapatunay na unique yung paglikha ng Diyos sa tao, na hindi tayo pwede mabuhay nang wala siya. And that understanding alone is God's mercy. Understanding God's mercy. Yung ipaalam natin sa mga anak natin na pag tumabang ang dagat, maraming mamamatay. Pag sumobra naman ang alat niya, marami ring mamamatay. You get the point? Yung katulad na yung ulan, di ba? Tayo ano na tayo dun sa baha, di ba? Global warming, sobrang ano na. Well, you have to understand ito mga to, bago pa dumating ang bago pa tayo dumami sa mundo, sa Pilipinas. Ito sa mga ninuno natin is biyaya yung bagyo, 'di ba? So, yung pa lang yung understanding pa lang na ganun
ka-profound, ka-complex yung mundo na doon sa simpleng bagay na hindi magbalanse sa hangin, sa tubig, sa lupa, na kinokontrol lahat ng Diyos, patay tayo. At yung gigising tayo araw-araw, yung we say, salamat sa Diyos. Yung mananalangin tayo sa pagkain. It's already an indication na naiintindihan natin ang awa ng Diyos. Hindi man siguro ganun kalalim, but we have to understand it must start somewhere. So, again, aminin natin sa sarili natin, napatay tayo pag wala ang Diyos. Yun yung God's mercy. Ikatlong katotohanan, yung habag o awa ng Diyos ay nagbibigay buhay o life at kagalingan, healing. So, most of the time, di ba lagi nga namin sinasabi ni Pastor Mon, yung church, hindi siya museum, hindi siya mall. Yung church is hindi siya mall, hindi siya mall para ibigay sa atin yung mga pangangailangan na gusto natin i-consume. Hindi siya sinihan para or concert para i-entertain tayo. Hindi siya museum para bigyan ng parangal yung mga ginawa ng tao nung nakaraan. Yung church, hospital siya. So yung pagkakaintindi natin dun sa awa ng Diyos, it gives us life, reason, and purpose. And it also heals us. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Kasi sabi dito sa Psalms 119, 152, 152, they draw near who persecute me with evil purpose. So alam natin, sinasabi ng psalmist, sa magulo ang mundo. Di ba? They are far from your law. Na yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, uusigin tayo. Uusigin tayo. But you are near, O Lord, and all your commandments are true. So, ibig sabihin, lahat ng iniutos mo, lahat ng itinalaga mo, lahat ng ipinangako mo, totoo lahat yun. Kaya sinasabi rin ng psalmist, long I have known from your testimonies that you have founded them forever. So, yung mga patunay ng katotohanan ng Diyos, nandito na lahat. It also gives us a better understanding kung ano yung sakit natin bilang tao. Di ba? Um, I would I've heard a lot of testimonies, 'di ba, na naikikwento ko nga sa inyo na there are people who struggle with certain sin, like for example, yung alcoholism, drug abuse. Let's consider them sickness, 'di ba? And lahat tayo merong ganong battle sa buhay. Lust, idolatry, desire for power, relationship issues. Natutuwa nga ako mapakinggan yung mga testimony ninyo na like for example, yung bumisita kayo sa mga kamag-anak ninyo, you were able to connect again. Other than the idea na we are relational being, pero aminin man na, sabihin na natin na it gives us a deeper meaning kung bakit why we get to connect with people. Why do we pursue justice? Why do we pursue learning? Di ba? Um, Naalala ko nga meron akong kakilala, kaklase ko nung college. Ah, sobrang babaero. Gwapo naman kasi talaga siya. Pero nung nalaman ko na naging mananampalataya siya, grabe yung turnaround ng buhay niya. So sabi ko, what made you change? Nung tinatanong ko siya. Sabi niya this is the word. Yeah. Nung naintindihan daw niya na walang patutunguhan yung buhay niya. At nung naintindihan niya na yung tindi ng awa, yung John 3:16 daw, actually mababaw pa ikakwento niya. Yung John 3:16, for God so loved the world. Naawa daw siya sa sarili niya. Tinanong daw niya sa sarili niya, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? And it gave him healing, di ba? Parang na-overcome na yung idea ng pambababae or ng pagiging babaero, di ba?
So, it's the same thing. Meron din kaming kasama dati sa church na, ano, na mahilig uminom. Na, nung na-realize daw niya na the moment that he gave his life. Tapos isang malaking palaisipan sa kanya yung pagiging lasenggo din ng pamilya niya, ng family niya. Parang alcoholism runs in their family. Nung punto na hindi na masarap sa kanya yung alak. He knows that he was healed by God. Tapos meron siyang nakita na there's more to this. Diba? There's more to this life. Diba? Kaya nga, di ba, parang bakit tayo natutuwang mas kung yung mga taong hindi nananampalataya, natutuwa sila na lumalaking mabuti yung mga anak nila, nakakapag-provide sila sa family nila, nakakagawa sila ng mabuting trabaho. What more tayo mga Kristiyano, di ba? Kaya nga kung tumatawag ka sa Panginoon, sabi nga Second Chronicles 7:14, sabi dito, if my people who are called by my name humble themselves and pray, and I will heal their land. So ibig sabihin yung heal, ibig sabihin God will give an understanding, a wisdom, isang malalim na wisdom kung ano yung purpose ng buhay, 'di ba? Let me ask you na lang, bakit tayo ngayon nagtsatsaga tayo dito? Bakit natin 'to ginagawa? Because we could feel healing dito sa ginagawa natin, 'di ba? It suits our soul na parang pinapagaan niya yung loob natin na despite ng kasamaan na nakikita natin araw-araw. Uh, I can't imagine nga yung mga taong trabaho nila is nandun lahat lagi dun sa danger, di ba? Kaya nga ang sabi rito, Acts 2:42, ano yung mga naging testimony ng mga unang mananampalataya? Anong ginawa nila nung sila ay nakakilala sa Diyos? Sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship and to the breaking of bread and prayers. Why? Because they find life and healing sa mga bagay na to. Kaya nga mga kapatid, kaya nga na ang pagkilala sa awa ng Diyos ay pagkilala natin na layunin bakit patuloy tayong mabubuhay sa mundo. Huwag natin kalimutan yun, yung purpose. At ba't inaasam din naman natin yung buhay na walang hanggan? Yun yung goal natin, di ba? Ginagawa natin ito kasi yung goal na natin, o hindi na tayo ililigtas ng mabuting gawa. Pero ginagawa kasi natin ito dahil ito yung purpose natin para dun sa goal natin. Diba? It will not pay for our goal, but it will surely reward us to do what is right now. Kaya ang awa ng Diyos ay patuloy na pagbabago sa buhay natin, di ba? So, yung pag nananalangin tayo, sabi nga dito ni Warren Wiersbe, the purpose of prayer is not to get man's will be done in heaven, but to God's will done on earth. Diba? Bakit tayo nananalangin? Kasi para gawin natin kung ano yung dapat gating gawin dito. Bakit tayo nag-church? Kasi kailangan natin gawin kung ano yung dapat natin gawin dito. Eh pagdating naman sa langit, hindi na tayo mag-church. Di ba? Araw-araw na natin gagawin yun. It will be part of us. So it gives life and purpose sa atin, yung awa ng Diyos. And ikaapat, yung habag ng Diyos, yun yung humihikayat sa atin na iayon or itama natin yung buhay natin ayon dun sa kalooban ng Diyos. Diba? Again, there's an objective morality. There's an objective standard. So isang paraan lang yun para iayon. Di ba yung Ten Commandments? Di ba? So, yung Ten Commandments, hindi lang yun yung basihan ng ating morality. Okay? That's one of those basics. Kaya nga sinasabi rito, sabi dun sa Psalms 119:160, the sum of your word is truth. Yung bunga ng iyong salita ay katotohanan. And every one of your righteous rules endures forever. So lahat ng iyong katotohanan, lahat ng iyong panukala will endure forever. And yung dun sa awa, merong equivalent na word doon, yung ratzon. Ratzon.
na meron, dahil naiintindihan natin yung awa ng Diyos, we have the desire or we delight to do the will of God. Diba? So, yung delight, the will of God, like kung tatay ka, ano bang will ni God? Palakihin mo ng maayos yung mga anak mo to provide for your family. Kung ikaw ay isang estudyante, ang will sa iyo ni God is matuto, di ba? And you will have that delight in your heart na gawin yung mga bagay na yon. Kasi yung pagkaintindi doon sa awa ng Diyos, it pushes you to na iayon o itama yung buhay natin sa kung ano yung gusto ng Diyos. Kaya rin sabi doon sa Psalms 48, ang sabi rito, I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. So kung nauunawaan natin yung awa ng Diyos, yung mercy ng Diyos, yung habag ng Diyos, gagawin natin, itutuon natin, itatama natin yung buhay natin dun sa gusto niya. Romans 12:2, be transformed, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Diba? Ito yung may kinalaman dun sa present yourselves, di ba? Your body is a temple. Present yourselves as a holy and living sacrifice, for this is a true and acceptable worship. So kaya mga kapatid, isang dakilang gawain, it's a great work, ang paggalang sa Diyos. Pero magagawa lang natin ito kung alam natin yung katumbas ng pagpapakita niya ng kanyang habag sa atin. Ano ba yung katumbas ng kanyang mercy? Diba? Yung buhay ng kanyang anak na si Jesus. Yung Diyos natin, yun yung katumbas ng pagpapakita niya ng mercy. Diba? For us to be here, for us to understand this, for us to fight for this truth, diba? Katumbas nun yung anak niya para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So yung the Spirit of God that's within us, it revives us. Binubuhay niya tayo. Kaya yun ang sinabi ni A.W. Tozer. Sabi niya, the Spirit of God is the breath of revival. Mercy revives what sin has wounded. Mercy revives what sin has wounded. So, kung may mga nakasakit man sa atin, kung may mga nasaktan man tayo, awa at pagpapakita ng awa at paghingi ng awa, yung maghihilom ng mga bagay na yun. So, kapatid, summary. Habag equals to humility. Sino ang Diyos? Tanungin natin. Habag equals to daily repentance. Ano ang kalagayan ng buhay ko? Habag is equals to restoration. Ano ang kailangan ko baguhin? Diba? And habag is equals to obedience as well. Ano ang dapat kong gawin? So, tanong natin sa sarili natin yan every day. Kaya nga rito, sabi rito, God calls us to recognize who truly the head. So, hindi natin pwedeng maintindihan yung awa nang hindi natin pwedeng pahalagahan yung nagbibigay ng awa. Take note, di ba? Pahalagahan yung nagbibigay, paggalangin yung nagbibigay ng awa. God Himself. So we need to walk in humility, in repentance, in restoration, and obedience. Diba? So it's a reminder that life without mercy leads to downfall, but mercy leads to greatness in God's sight. Kasi yung mercy, yun yung pagpapakita na we humble ourselves sa harapan niya. So, mga kapatid, wag tayong huwag natin just because we already understand salvation, we already know that we are already saved, yun na tayo. Marami pang pwedeng ibigay yung katotohanan ng awa ng Diyos sa buhay natin. And for me, isang malaking bagay yung purpose. Diba? Naiintindihan ko yung awa niya, ano pa ba yung mga dapat kong gawin?
Yun. Manalangin tayo.